Babayan, pag-usapan natin ang, ayan, ano ba, Inday Sara i-impeach nila. So, magsasalita na. Religious group, magsasalita na ba? So, anong gusto nyong unahin natin? So, unahin muna natin yung impeachment na gustong gawin ng mga mainit na, na balita. Sabi ni Andy Ubaldo, subukan nila. So, mga kababayan, okay. Alright, so, inuutusan na ni Liza Tanas at ng bangag na gobyerno na i-file na ang impeachment, okay? Ayan, i-file na ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Dahil nga ngayon ay talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulburon, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan nang mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila butod, naranta na si Bangag sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr. Actually, nailabas na yan dati pero nung nagsalita kasi Miss Cathy D, nag-interview natin, talagang bumabalik yan at nagba-viral talaga at nakikita, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga dapat ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo, di ba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach, di ba? Vice President, okay? Mga Supreme Court magistrates, okay? Yung mga nasa COMELEC, sa Ombudsman, so yung mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng impeach ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa Presidente o sa Vice President at sa iba pa? So, dahil sinasabi nila, culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa approved by the Office of the President. It's not legal, it's not illegal. Legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng official katulad ng Vice President o ng President ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang natitirang araw sa December? Di ba? Up ng 90, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yun dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So isa yun sa grounds na para magbaghain ka ng impeachment. Number 2, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay? Ng white t-shirt, ng Coca-Cola, sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, GTAY ang kaparusahan na yan. Kung meron ditong naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So, yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dyan sa Kongreso dahil yung waka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalingan niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista. Para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay, tignan natin. Baka, okay ang audio natin? Mag-message na kayo dyan. So ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, pulburoni, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. Number 2, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan. Sino ang nagtaksil sa bayan na pinaglulukon niya na nung during the campaign na kayong mga OFW, kapag siya ang namuno ay hindi na kayo pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, kundi choice mo na lang.
Kumbaga, hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ka, gutom na gutom ang pamilya mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan kasi nga dahil kay Marcos Jr. ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW, hindi ba pagtataksil sa bayan yang 20 pesos na pinangako niyang bias, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang zona na may 5,500 flood control, na gumasto sila ng 1 trillion mahigit and later on hinagupit ng langit after 2 days, nalaman natin na wala pa lang master plan, wala pa lang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pagkipagsabuatan sa ICC kahit hindi tayo kabahagi sa ICC at gustong ipadampot ang Pangulong Duterte, sinasama pa man nila si Inday Sara dyan and the rest na, you know, na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabuatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach, hindi si Inday Sara. Ba't hindi naman magwawagi ang mga yan? Kasi uunahan, mga kababayan, nakarating sa akin dahil nararamdaman na nila ang inyong panis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpahayag ng inyong boses. Kaya ayon sa aking puting ahas, uunahan na nila next week sa Monday ay ipapile na nila ang impeachment complaint kay Inday Sara. Kaya you have to act as fast as you can, mga palangga. Kumpara dito sa mga bangag na to, wala po tayong laban sa Kongreso dahil ang pera ninyo, di ba sila ang nagdesisyon ng budget, so definitely ipapamudmud dito sa mga buwakan ng Genevis ng mga traidor na kongresista ang pera ng bayan para umayon sa kagustuhan ni Liza Tanas at ni Tampalosos at ni Bangag na i-impeach si Sara. Kaya sila ang mga taksil, mga traidor sa inang bayan. Ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. para ibang bangbang kayo dyan, para ilatag kayo sa kaguluhan. Yan ang pagtataksil sa bayan, ang pagnanakaw, ang pagiging mastermind nila sa kidnapping, sa smuggling, sa pulboronic, pagtataksil sa bayan yan. At yan ay severely to the highest level, to the highest exponential power yung kanilang graft and corruption o pagnanakaw at katiwalian. Yan, isa yan sa ground sa impeachment. Ano ang naiulat kay Inday? Nagnakaw ba si Inday? Katulad ng ginawa ni Bangag Jr. na sinasabi, again, balik tayo tayo sa mga basura na ginasusan ng milyon, bilyon, trilyon pa nga doon sa dredging project Eklabush na yon, na wala naman palang nangyari na pagbungkal ng mga basura kasi bumaha pa rin. Diba? Again, yung 800 billion ang program funds, yung pera sa PhilHealth at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na ninanakaw nila at tinatanggap ni Liza Tanas ni Marcos Jr. bilang bribe, okay, galing sa mga foreign investors. Okay? So kung meron man mga kababayan ma-impeach dito, walang iba o hain na ng impeachment complaint kundi si Bangag Jr. dahil sila. Okay? Dahil si Marcos Jr., kaya nga napag-usapan namin natin ni Glenn Chong yung pakikipagsabuatan ng asawa ni Marcos Jr. at pabor sa kanya noong election 2022, yan ang paglabag lahat sa batas at siya dapat ay matagal nang na-impeach kung ginagawa ng ating gobyerno, I mean yung mga Congress at Senate, ang kanilang mga trabaho. Pero hindi ka nila gagawin kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Ngayon, dahil naalarma sila sa inyo, naalarma sila sa mga alindog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, lalabas na kayo. Itong Tela Mother Pemos, dumadami na sila dyan sa EDSA, di ba? Kahapon, congratulations guys. Nagigising na ang mga tao, nakikita na yung kagiyupan ng gobyerno ito. Kaya gusto daw kayong unahan. Okay? Gusto na nilang maghain ng impeachment para unahan ang inyong mga boses. Ha? Ano pa ang mga grounds dito, di ba? High crimes. Ano yung high crimes na ginagawa ni Bangag Jr.? Ang palayain ang mga pulboronic manufacturer, ang suportahan ang mga smuggler, ang mga hoarder, not only suportahan, that's their business. At ang tumanggap ng pera o pagkuha ng mga pera sa POGO operators, which is si Marcos Jr., si Liza Tanas, sila Abalos, lahat ng mga nayupak na yan, ng ganyang mga bangag na gabinete, ang promotor ng POGO. Kaya kung meron dapat ma-impeach dito at gumagawa ng karumal-dumal na krimen, walang iba kundi sila. Dahil sila ay napakasinungaling. Nuknukan ng mga balagimadi ninyo. Meron ng Coca-Cola dito, may white t-shirt na dito, may pulburo na dito. Nagsisinungaling pa. May video na nagsisinungaling pa. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, nakakagigil talaga itong mga to, pero huwag kayong mag-alala. Okay? Tignan ko lang ha. Baka na-send na sa akin. Alright? Wala pa. Okay, tignan ko lang dito. At mayroon tayong tignan lang natin. Okay, wala pa, bukas pa. Okay, anyway, mga kababayan, sila dapat ang ma-impeach. Hindi lang nga, sabi ko, kulang nga ang gurgur sa kanila eh. Kulang ang jitay sa mga ito dahil sila ang gumagawa ng mga karumal-dumal, lahat ng mga kasinungalingan. Perjury. Yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Dapat dun pa lang, actually, impeach na siya eh. Yung pagsisinungaling niya, mga kababayan, na magtatayo siya ng 1 million houses every year pag siya ang naupo. Dapat, yun ay impeach na siya dahil traidor taksil. Yung sinasabi niya mag-uupo siya ng magaling, lahat ng inupo niya, mga kawatan. Diba? Yung paninindak niya sa inyo, yung panggigipit niya sa mga tao, sa mga gustong speak out o speak up dyan sa mga kalsada na pinipigil binabantayan ng mga pulis dahil utos ni Liza Tanas. Yan dapat, matagal na siyang impeach. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas
yung paglabag nila sa batas na inuutusan ang mga kapulisan at ang mga kasundaluhan na umattend sa kanilang rally noong January 28, remember that? Para si Marcos Jr. ay suportahan at pagtanggalin sa mga trabaho nila or bigyan ng mga kaso itong mga government employees na to pag hindi sila umattend. Hindi ba dapat yan impeach na siya? Matagal na dapat na ma-impeach si Marcos Jr. dahil yan ay paninindak sa mga taong nasa gobyerno na kapag hindi ka umattend, pag hindi mo sinunod, tatanggalin ka, liligwakin ka. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na magkolekta, ayon sa aking source, kay Altenco, during the time, last year pa yun, baka ngayon, billion na kinukolekta, 150 million a week na bribe o extortion, anong tawag mo dyan? Na binabribe kay Lisa Tanas, galing sa gobyerno ni Bangag, kay Marcos Jr. mismo, 150 million, doon pa lang dapat kumilos na kayo. Wala na nga dapat impeach, dapat peaceful revolution na ang dapat nasagot sa mga yan. Dahil paglulustay nila sa pera ninyo. At failure siya sa kanyang pamumuno, hindi lang dahil failure siya dahil bobo siya or something. Dahil siya ay adictus, benedictus, na wala sa tamang katinuan. Siya dapat ang lumayas dyan o ma-impeach dyan dahil siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan natin. Dahil ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, sinusubuan lang siya, sinasalaksakan lang ang kanyang ilong ng pulburon. Ganun-ganun lang sa ni Lisa Tanas, ganyan. Lagi siyang bangag. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan, ang hindi ikaw ang namumuno dahil ikaw ay hindi mo kayang mamuno katulad ni Bangag. Nakita yung araw ng kagitingan, tumira pa. Tumira ng pulburon, hindi na dapat dumaan sa kongres ng mga MPCBs, dapat yan ay kumilos na kayo. Well, mamaya may good news naman tayo. Okay? So gusto ko lang iparamdam sa inyo mga kababayan. So kung i-impeach sila si Inday Sara, bakit nila gagawin at hindi sila magwawagi? Hindi magwawagi mga julol. Kasi nga, alam nilang failure Bangag si Marcos Jr. Yung eyewitness na si Cathy Binag. Paano niyo si Palangga? Cathy Binag. I think may YouTube yata siya. Na si Chef yun si Palangga. Di ba? Kanina nag-vlog siya. Actually, I encourage her. Sabi, Cathy, show your alin doon. Pakita mo, mas matapang pa kay Maharlika. Anyway, paano niyo si Palangga? Ngayon, mga kababayan, yung revelasyon, yung testimonya ni Cathy Binag na magsastand yan sa korte. Eyewitness siya na siya ay inalok ni Lisa Marcos ng pulburon at yung party na yun ay si Marcos Jr. ay sumisingot. Although, that was long time ago, okay na sana, di ba? Kung maganda yung ginagawa ni Marcos Jr., kung maganda ginagawa sa Pilipinas, we can forgive. Kahit siya kumpas niya na yun. Hindi, huling-huli, sa araw ng kagitingan, imagine mo, araw ng kagitingan, yung pala araw ng kabangagan, na dito, ang pulbura dito, white powder substance, ay nandito, mga kababayan. Okay? 6 years ago, may isang Slovak Prime Minister na dumaan sa aking, yung aking newsfeed, na may dinukot niya yung cellphone niya dito sa kanyang bulsa, nalaglag yung pulburon. But I don't know kung natanggal ba yun or what, baka nandyan pa rin. So, hindi nag-iisa si Marcos Jr. Di ba? Hindi siya nag-iisa sa mga adictus benedictus. Well, anyway, si Marcos Jr. ay kitang-kita ng PSG. Kitang-kita na doon pa yung Amerikanong palangga ko na kamag-anak ko, na aking kalahi. I don't know kung nakita niya. Sino yun? Anyway, kitang-kita, huling-huli sa akto, caught in the act, na si Marcos ay may naiwang residue dito sa kanyang pagiging adictus benedictus. Kaya bakit sila tahimik kay Cathy Binag, wala sagot ang DILG? Di ba pabida si Abalos? O dapat sinabi nila, ay hindi yung tao si Cathy Binag. AI yan, robot yan. Ilang araw na, isang linggo na, wala silang sagot. And recently, may pino si Tio Moreno dyan, na si Cathy Binag ay nandoon sa birthday party ng isang artista na si Barbie Imperial. Okay? Actually, alam ko yun. Alam ko yun na nandoon si Cathy. Okay, but right now, I cannot comment. Maraming naganap doon sa birthday na yun. Yung mga abang-abangan ninyo, mga nasusunod naming interview. Okay? So, doon nung pagtagni-tagni, di ba? Doon nung magpapatagni-tagni na si Cathy ay imbitado doon sa birthday na yun at nandoon si Sandro Marcos, di ba? Pinangalanan niya, mai-list lang natin, di ba? Kung usapan natin impeachment, dapat matanggal itong mga pamilyang ito talaga ng mga adictus benedictus, mga drogista, mga chotang diles. Di ba? Nandoon si Sandro Marcos. So, napaka-legit and credible ni Cathy Binag. Baka nga itanong ko kay Cathy Binag, Cathy, doon ba sa birthday ng artista na yon, tumira ba sila? Tumira ba si Sandro doon? Yun yung mga susunod nating katanungan. But anyway, wala si Bangag Jr. doon. Pero syempre, alam natin, at hindi na may ikukubli na si Marcos Jr. ay ang lalaking Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon doon sa videong ipinakita ko dito sa Los Angeles. Siya dapat ang ma-impeach dahil siya ay sindikato at sila ay nagsastock ng pulburon sa Malacanang na ito dapat ay nirerespeto ng namumuno, pero dahil bangag sila at power tripper at pagramdam nila kanila ang Pilipinas, kanila ang pera ninyo, kanila lahat at kaya nilang kontrolin ang taong bayan, ang mga nakaupo sa kanila, kaya nilang kontrolin ang mga tiwaling general, kaya nilang kontrolin ang mga kabinete nila dahil sinasaksakan ng pera
Kaya nga tayo, wala tayong laban kung yun ang aantayin natin na may magsalita na general o whatever na nakapwesto. Ang laban ng Pilipinas ay ang boses ninyo. Kayo dapat ang mag-impeach sa bangag na gobyernong ito. Kayo ang mamuno sa kalsada, kayo ang magsalita, mag-speak up, bit kayo ng plug, bit kayo ng kandila, o mga cellphone ninyo, tuwing gabi, kumanta kayo o anong gawin ninyo dyan para ipakita ninyo yung disgusto ninyo sa bangag na gobyernong ito. Ngayon si Inday ang gusto nilang i-impeach. Si Inday ba ang nag-appoint ng smuggler na katulad ni Michael Ma? Si Inday ba ang nag-approve ng mga smuggling, nakipagsabuatan sa smuggler? Si Inday ba ang nagpakidnap doon sa 2 bata sa Turkey? Yun ay sabuatan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng DFA, ng DOJ, ng lahat ng sangkot doon na kidnapin ang 2 batang yun. So sila dapat ang ma-impeach. Si Inday Sara walang kinikidnap na bata. Sa halip, in-expose nila ang mga bata nung si Inday ay pumunta sa Germany at inabuso nila ang kapangyarihan ng batas na in-extract nila. Magaling talaga ma-extract yung mga inayupak na. Kinuha nila ang CCTV doon sa immigration para ipakalat ang video ni Inday na umalis kasi may bagyo, ganyan, tinakasan ng Pilipinas, Pero yun ay planned ahead of time at hindi si Inday ang presidente. At bago siya umalis, even umalis siya o hindi, maayos yung kanyang opisina na kapag may dilubyo sa Pilipinas, yung delegation, okay, ng pagbibigay ng ayuda o pagbibigay ng tulong, may bagyo o wala, it's already ready. Diba? So umalis man siya, alam naman si Inday doon ang magsagip ng mga nalunod o mga namatay dahil sa kasinungalingan ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Diba? So magaling si Lisa Tanas mag-distrongkar at si Marcos Jr. magbali ng batas. Ulitin ko, ang akin pong passport, ang aking US passport mga kababayan ay pinadukot din ni Lisa at pinakalat, di naman talaga kumalat, ay pinapost nila sa kanilang bayarang troll. Pero natakot ang mga buwakan ng ina, tinanggal, i-post na, ipakalat nyo. At nang makatikim kayo lalo ng kadyutahan nyo, pakalat nyo, total maganda naman ako dyan sa passport ko. Hindi naman ako nahihiya dyan sa alindog ko. Yan po ang gawain ni Lisa Tanas. Ginawa niya sa akin, ginawa niya kay Inday Sara, at kaya niyang gawin sa inyo. Sino ka man na nanonood ngayon, kaya kang pagtripan ng mga bangag dahil sila ang may gumagawa ng mga karumal-dumal na mga krimen sa ating bayan. Sinungaling, lahat, kawatan, ano pa ba? Ano pa ba mga kababayan ang inyong asahan dito? So definitely, mananalo sila doon sa hain itong impeachment complaint na ito kasi kailangan lamang ng 1/3 votes sa total of the Congress, ang mga congressman o mga jutang ginimis doon para iusad itong impeachment complaint nila. Diba? Para makarating sa Senado, ay mga bayan din yung mga jutang ginimis na yun. At sino ang mag-approve nito? Diba? Ihahain nila dito sa Secretary General, okay, ng House, then sino ang tatanggap niyan? Ang Speaker of the House. Sino ang Speaker of the House o kawatan of the House? Si Tambaloslos. Sila magkakampi lahat. Hindi sila magkakampi para sa inyo, kundi magkakampi sa panggigipit. Kaya dapat yung mga yawa na yan, dapat matanggal ninyo lahat, mga kababayan. Ganyan ang plano nila by Monday. Okay? Kasi gusto nilang madaliin. Then, ano gagawin nila yan? Diba? Ihahain nila yung complaint na yan sa Committee on Justice. Again, sino-sino ang mga miyembro ng Committee on Justice? Sila pa rin. Yung mga sinungalingan nila ng pera ng bayan. So, syempre, ang drama-drama nila, imayin nila si Inday ba, ganito, ganyan, gagawa nila ng kwento, di ba? Kanilang, kunyari, imayin nila, o ito ba ay may grounds, At kahit illegal ang kanilang ginagawa, kahit walang katuturan o insufficient grounds or evidence na pwede nilang, pwede nilang ibato kay Inday, insufficient ka, definitely wala silang mababato. Kung si Marcos Jr. ang hahinan, dapat, sabi ko nga sa inyo, wala nang impeachment dyan. Taong bayan na ang magtanggal at maghila sa kanya dahil pakita ninyo ang inyong boses. Kayo ang masusunod. Ang inyong hinaing, iparinig ninyo at baka mahiya, pero walang hiya yan, then let your voice, diba? Be heard. And magiging tool, hindi sa impeachment. Wala tayong laban dyan. Dahil lahat yan, sinungal-ngalan na nila. Yung kay Inday na impeachment na yan, na gusto nila ihain nila next week, actually palangga, hindi naman yan uobra kung matitino ang mga kongresista. Kasi wala nga grounds eh. Ulitin natin, hindi naman nang-kidnap si Inday, katulad ni Marcos Jr. at ng asawa niya. Hindi naman nang-smuggle si Inday. Hindi naman nagnakaw. Hindi naman nag-transfer ng mga pera sa offshore accounts nila. Hindi naman si Inday nagpanalo sa loto. Katulad dyan sa PCSO, na magkakasabwat sila, na sama-sama sila nagiging milyonaryo. Yung mga putang inang yan. Diba? Mas masarap kasi yung buo eh. Yung mga jutang ginimis na mga yan. So magkakasabwat sila. Sinong kawawa? Kayo. Kaya nga araw-araw kayong kinakausap. Kung gusto nyong mawala ang mga bangag na namumuno sa inyo, lumabas kayo ng bahay ninyo, mag-speak out kayo, speak out, speak up, speak, dance sa kalsada at iparinig ninyo na tama na, ayaw namin sa mga bangag. Okay? Dahil yung impeachment na yan ay lulutuin ng mga yan. Ano yung lulutuin? Susungalingalan ng pera ninyo ang mga jutang ginimis na mga junganga ng mga kawatan, mga traidor, mga taksil na kongresista at senador, mga palangga. Yan ang inyong pakatandaan. At ito ay what? Illegal na pamamaraan ng pagtanggal sa isang
leader, sa isang vice president na wala namang pinakita, wala namang inismagel, wala namang siningot na pulburon. Pero gagawin nga nila yan eh. Di ba? Kahit, kita nyo naman, harap-harapan. Illegal na pagsingot. Walang hiya. Ang kapal na mukha mong Bongbong Marcos, mga wala kang kasing kapal, sana kunin ka na ni Lord bukas. O kunin ka na ni Satanas. Hahagupitin ka ng langit. Sinusumpa ko ngayong moment na ito. Hahagupitin ka ng langit. Tandaan mo, Marcos Jr., yung nakarecover ka sa muscle spasm mo, bukas makalawa, baka hindi ka na makapagsalita. Baka bigla ka na lang jumugsa dahil sa pagiging addictus benedictus mo. Harap-harapan kang dumudugo, ang ilong mo may mga residue. Wala kang pakialam sa Pilipino. Ang pakialam mo lang kung paano ka makasingot ng pulburon. At ikaw ay taksil sa taong bayan, sa mga kapwa-apuhan ng mga nakikinig ngayon. At yan ay paglabag sa saligang batas. At dapat na kayong kalusin dahil kayo ay salot sa inang bayan. Diba? Ano impeachment nila kay Inday? Mga palangga, walang grounds. Kasi lang, natataranta sila. Di ba sabi ko nga sa'yo, sila ang gumagawa, bribe, pagkataksyan sa bayan, mga nangawala na ngayon, na mga old ages, na mga nakikidnap, magaling si Lisa Tanas dyan. Hindi pa, walang tutunguhan yung pag-i-impeach sila kay Inday kung ang mga nasa Congress ay matitino. Kaya napakatama si Pangulong Duterte na dapat tunawin, lusawin na yung Congress na yan. Di ba naglindol dyan noong nakaraan, hindi ba naubos ang mga yawa? Di ba? Sila ang salot sa bayan. You have to speak up, get out, and ipaglaban mo ang iyong lahi. Ipaglaban mo sa mga bangag na namumuno. Kung gusto mong magkaroon ng magandang future ang iyong mga anak, kailangan mong magsalita. May binuo si Third Floor, I think a week ago. Shout out kaya Miss Pamela Pedrocha, kaya Marlon Purificacion. May binuo sila dyan na yung isang bata na namatay. Bit-bit ng kanyang tatay, tinakas mula sa morgue. Napanood ko ngayon bago ko nag-vlog. Wala silang pangbayad sa ospital. Hindi nagamot kasi ayon sa doktor daw ay wala nang pag-asa yung bata. Kaya pinabayaan na lang. Yun ba ang gusto nyong maranasan nyo? Bit-bit niyayakap ng tatay. Wala na pong buhay. Mga palangga, wala nang buhay yung kanyang anak kasi tinanggihan ng doktor. Tinanggihan ng ospital. Ilang beses ko to sabihin sa inyo. Naging witness ako sa mga pang-aabuso ng mga doktor, mga palangga. Magsimula, sabi ko sa inyo na ako'y medref. Nung naging student nurse ako sa Pabella, kinuwento ko na to sa inyo. Nanganganak ang isang 19-year-old. Okay? Batang babae. Long time ago. Okay? Nandyan ako. Tandang-tanda ko to. At ito, narinig yun na to. Siyempre, yung bata, yung 19 years old, nanganganak. Anong sabi ng doktor? Ginanon, hinampas yung ngitang ganyan, oh. Sabi ganon, ayan, kasi bata-bata mo pa, lumalandi ka na. You know what? Mga kababayan, ano ang sabi ko doon? Pinaginitan ako doon dyan sa Pabella. Ano ang sabi ko doon? Sabi ko, Dok, sabi ko ng ganon, wag naman po, sabi ko ng ganon, kawawa naman na yung bata, kawawa naman yung batang babae, hirap na nga, tapos ginaganon nyo pa. Pinaginitan ako, sinumbong ako sa CI ko. Ay, dahilan ako, mga jutang geninis. Yes, kaya po ganito yung laban ko. Na-witness ko ang injustice, na-witness ko ang pang-aapi. Di ba? Hindi naman lahat ng doktor, may mga mababait naman, in fairness. Na-witness ko nanganganak na nakabikangkang na yung bata, yung 19-year-old lady. Tapos, hirap na gaganunin ka. Gusto ko nga jatayin yung doktor nung time na yun. Gusto ko siyang gurgurin doon eh. Siya yung you know what I mean? But anyway, I'm just telling you my story sa mga injustice na nakita ko sa Pilipinas. Kaya po, ganito yung pakiramdam ko. Namamatay ang inyong mga lolo't lola, mga anak na tinatanggihan ng doktor na hindi naman dapat sila babawian ng buhay dahil yung 90 billion na yan sa PhilHealth. Yung maya-mayang nananalo sa loto, yung mga smuggling money, yung mga tinatanggap ni Lisa, dapat yan sa inyo mapunta. Why si Cathy, why ako, why si Agent, why lahat ng mga maiisip kayo, bakit kami nandito? Dahil ayaw namin ng ganitong Pilipinas na yung pera ninyo inuubos sa party pang bayad sa mga artista. Ilang bayad sa mga artista pag nag-perform? 800,000 to 1 million. Ang iniinom nilang alak nasa 50,000 per bottle. Diyan sa Malacanang, pera nyo yan. Sila dapat ang ma-impeach. Nag-hire pa ng mga Pocahontas para tsuktsak cherries dyan sa loob mismo. Mapa-Congress, mapa-Senado, mapa-saan man, nag-hire ng mga Pocahontas, pinapasinghot ng pulburon. Binababoy nila ang bansa ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Gusto nila tayong gipitin lahat. Gusto nila tayong patahimikin. Kasi gusto nilang manatili na magiging bangag kayo. Then it's your choice. And now, hindi yan sila magwawagi sa pag-impeach kay Inday Sara. Kasi you people will act now. Kita nyo naman, hindi naman kayo bulag na si Marcos Jr. mayroong pulburon dito. Yung ginagawa nilang pag-impeach kay Inday Sara ay motivation by what? Political motivation and of course, pera motivation, pulburon motivation, at bartek motivation. Okay? Paglaklak ng alak,
chupa-chuchu, lahat na lang ng kalaswaan nasa pamilyang Araneta Marcos na buong pamilya halos nila ay sumisingot ng polvoron. Buhay na witness si Cathy Binag. Kaya ano ang solusyon ni Marcos Jr.? Imbis na hair follicle test, publicly, openly. By the way, I challenge Miss Cathy Binag. Kausap ko siya kanina. Sabi ko, girl, sabi ko palangga, magpa-hair follicle test tayo. Ako diba sabi sa inyo, may schedule now. I will do it next week. Yeah, hindi pala pwede Elijah. I-record ko. Yeah, may chance pa pakita natin kung sinong bangag dito. For sure, yeah, imbis na gawin ni Sandro ng kanyang pamilya, ng nanay niyang Bartek Polvoronic, si Kuting Jr., si Marcos, magpa-hair follicle, ay ipit na lang natin si Inday. Sindakin na lang natin si Cathy. Imbis na maging responsable siya sa taong bayan o para matigil na itong issue na to sa pagiging bangag ko, eto ipipresent ko yung sarili ko. Bakit ayaw ni Marcos Jr. ipresent ang sarili na? Bakit ayaw niyang kasuhan si Cathy Binag? Kasi ano yan libelous kung hindi totoo. 1 week na. Bakit yung polvoron na yan na sinasabi? Ito, balikan natin. Di ba, nung last week, kung gusto talaga nila akong panagutin dahil ako, sabi nila, ito ay AI, yung video ko. Ang sabi dyan ni ano pangalan ko? Ni DND, yung DND secretary, okay? At ni DILG. Ano ang sabi ng mga, ano na yan? Ano ang sabi ng mga walang yan na yan? Makikipag-ugnayan kami sa Amerika, kasi ito ay what? Ano sabi ni Gubo? Ni Gubo, anong pangalan yan? Ganyan, ito ay AI, hindi maganda ito, ina-undermine ng presidente, gusto nilang i-destroy, gagawin namin lahat, magtatayo kami ng task force Chuchu, task force Polvoron, at pananagutin namin ang nagpakalat ng video ito, huwag niyong i-share. Ang lahat daw ang lahat daw ng involved, ako lang yung involved. Ako lang mag-isa, ako lang yung nag-present doon. Nasaan na? Yun na ang inaantay ko, na magbakbakan kami ni Marcos Jr. dito sa Amerika, dahil sabi nila, di ba kakasuhan nila ako, patungkol dyan sa Polvoron na yun, makipag-ugnayan sila sa Amerika. Yun ang favorite kong gawin nyo. At ang ma-present ko yung authentication yan. Well, by the way, I will present it anyway kahit hindi nyo kasuhan. Just wait for that. Although napatunayan yan, dalawa na ang authentication yan, mga palangga. Actually, marami pa Well, yung deepware, but so set aside the deepware. I will give you a black and white. I'm telling you. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila, sinisindak kayo para matakot kayo, di ba? Nagpasindak ba ako sa kanila? Kung duwag ako, naputi ang itlog, katulad naman yung ipak na yun, natakot ako. Naku, baka anuhin nila ako. Tatahimik na lang ako kasi yung mga kalaban ko, mga bangag. No! Over my dead body, my sexy alindog body. Hindi ko kayo uurungan sa ngalan ng katarungan. Kahit ano pa ang panggigipit nyo, makadaya lang ang buong Pilipinas sa pamumuno ni Bangag until the last drop of my blood. Hindi ako papasindak sa inyong mga sinungaling kayo, sa inyong mga bangag kayo. Dahil kung sinasabi isang buhay lang, I don't know, bukas makalawa matitegi tayong lahat. We don't know. At least we are fighting for what is right para sa mga taong bayan. Na ginago ninyo, na pinangakuan ninyo, bakit nang gigigil ako ngayon? Gusto ko ilunokin ang buhay. Kung pwede ko lang kayo malunok ang buhay. Dahil ako ay naging instrumento sa inyong pambubudol, pinaasa nyo Pilipino. I spend my own money. Di Satanas, Marcos Jr., ni piso wala akong hiningi sa inyong mga ginayupa kayo. Dahil akala ko ibabangon nyo Pilipinas. Yung pala ibangon nyo ang mga bangag. Yung pala nanakawin nyo ang pera ng bayan. Kaya hanggat nabubuhay ako, hanggat nandiyan kayo, hindi ako titigil. Hanggat hindi kayo natatapos sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Huwag nyo akong sinisindak-sindak. Alam ko, hawak nyo ang pera ng tao. Pero Diyos ang makapangyarihan. Kaya kayong tanggalin ngayon o bukas. Pag inadya ng Diyos, tandaan nyo yan. Hindi kayo forever dyan ng mga salot kayo. Ngayon gusto nyo mag-impeach? Kayo lahat ang gumagawa ng mga violation ng karapatan ng karapatang pantao, binabalahura nyo. Ang pag-fabricate ni Lisa, well, yung kidnapping na lang. Paulit-ulit. Mga kababayan, ang pagpabor sa kanyang mga kamag-anak, ang pagbitbit sa kanyang mga kaklase, kamag-anak at tsokatchenis sa iba't ibang bansa, they're enjoying the more than 50,000 pesos, one bottle of alak. See? And you, 20 pesos, 50 pesos na bigas, hindi ka makabili. Dahil wala kang oportunidad, dahil yung 90 billion, 1 trillion na sinasabing binadget sa baha, makakapag-create ng jobs yun kung totoong may flood control. Ang kapatid mo, nanay, tatay mo, pwedeng ma-empleyo because of that budget kung may totoong may flooding control, for flood control. Okay, nagbulo na lola nyo. Ilang Pilipino ang makakakaroon ng trabaho? Ilang Pilipino ang magkakaroon ng trabaho? Imbes na binulsa nila, binili ng bahay sa Paris, sa Amerika, binili ng bahay ng kape, nagpatayo sa Forbes Park. Ganon in 1 year, wala pang 1 year si Magbangang Jr., di ba sabi ko sa'yo, nagpatayuan ng mayawas ng bahay sa Forbes Park. Magkano lang ang mga sweldong yan? Kayo mga nasa Europa, nasa Canada, nasa Amerika, malaki pa ang sweldo nyo dyan sa mga taong gobyerno. They're just like making 300,000 pesos. O more than that, flat to 400, I think ang presidente 400,000 pesos, di ba? Kung hindi yan magnanakaw, mga jutang sinimis na yan, how can they afford
to buy 1 billion house in Forbes Park? How can they afford na isend ang mga kamag-anak nila, mga kaanak nila sa international school o sa mga tanyag na eskwelahan kung ang sweldo nila 300,000 pesos lang o 400,000? So definitely, ninakaw ang pera nyo. Then kayo, ganyan, kontento na kami, wala kaming pakialam sa politics kasi pare-pareho lang yan. Then, you will die miserable palangga. Kung ganyan, ulit-ulitin ko, kung ganyan ang reasoning ninyo na nakikita nyo na inaapi na ang inyong kapwa, ginigipit na, tinututukan na ng baril, ginugurgur na, kunya naman nagugurguran dyan, tapos ikaw, hindi ka naman ginagalaw ng mga demonyo. Wala kang pakialam, pero okay lang yan, gurgurin nyo na yan, basta ako huwag yung gagalawin. That is selfish. At kasalanan sa Diyos, at kasalanan sa bayan nang hindi ka nagsasalita, hindi ka gumagalaw, hindi mo kayang ipagtanggol ang nakikita mo. See, mga kababayan? Kaya sabi ko, itong mga ginayupak na ito, dapat nyo nang wakasan. Dapat yun ang wakasan, pero good news. Ayon sa ating source, gigil na ang mga religious group. Kasi mga kababayan, nakikita na nila. I hope you will, what? You'll get out na. I am calling lahat ng religious group, lalo na ang INC. Marami akong mga kaibigang INC dito sa Amerika. Nagsisend sila ng impormasyon sa akin. Miss Maharlika, grabe, sinuportahan namin si Bangag. Tandaan nyo, ang INC black voting yan. Once na may nagsalita na isa, dalawa, tatlo, na nagre-report sa akin, alam niyo kung anong ibig sabihin yan. Yan ay galing sa kanila sa taas. At pakatandaan niyo, Bangag Jr., kahit anong gawin ninyo, pagpabaniobra, pananakot, hindi kayo uubra. Not only sa INC, Catholic, Pentecostal, o anuman Seventh-day Muslim brothers and sisters. Meron kayong moral obligation, not only sa country nyo, kundi sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak. Pare-pareho lang kayo ng moral obligation, kahit ano pa ang inyong paniniwala. Why? Ano ba tinuturo nyo? Ano ba yung teachings nyo sa inyong mga miyembro? Mga palangga? Sige nga, ano ang mga teachings ninyo? Para, what? Maging mabuting tao, disiplinadong tao, at ipalaganap ang pagkakaisa, hindi lang sa inyong miyembro, pagkakaisa sa pamilya, sa kaibigan, sa workplace, at sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya nga kayo, di ba, may mga charity chuchu kayo? Kahit anong religious group. Kapag may bagyo, kapag may mga dilugyo, nagkakaisa kayo kasi naaawa kayo sa inyong mga kababayan. Kaya nga ang iba sa inyo nagre-raise ng funds kasi to help your kababayan. At kahit sa ang church kayo belong, mga kababayan, mga palangga, ang nakikinig ngayon sa akin ay iisa lang ang ating misyon. Di ba meron kayong mga medical mission? Lahat ng religious group may ganyan. May medical mission. Bakit kayo nagkakaroon ng medical mission? Kasi nakikita nyo ang kakulangan ng gobyerno o pumupunta kayo sa kabundukan, pumupunta kayo sa mga katalunan, yung mga hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno. So yun pinupunuan ninyo. Ibig sabihin yan, you have a heart na para sa inyong kapwa. But what are you doing now? Pinababayaan nyo, binabangag kayo in terms of disaster. Katulad na ng baha. Diba? Anong sinasabi niya sa inyong mga grupo? Sa inyong mga miyembro? Uy, kawawa naman yung barangay 1, 2, 3, 4, 5. That's why, diba, nagkakaroon kayo na mga relief operation o relief goods distribution. Bakit ninyo ini-inculcate o isinasaksak sa jutak ng inyong mga miyembro, lalo ng mga kabataan, mga bata, may mga teachings kayo, sundin ang teaching ni, ang pamumuhay ni Jesucristo, whatever, kung sino man ang pinaniwalaan nyo, na maging mabuting tao. Di ba yan ang tinuturo sa mga bata? May mga Sunday school. Para magiging mabuting bata, para maging aware sa kapaligiran, na hindi dapat maging magnanakaw, hindi dapat maging drogista, hindi dapat maging smuggler, kidnapper. Yan yung teaching. So, and now you allow the government na ginagawa lahat ng mga ito. Sinong Diyos ang sinusunod nyo? Si Judas? Ang Jejimon? If you're not doing this, sino ang inyong idolo? Si Satanas? Lahat ng Christians, whatever. Well, lahat naman, kahit iba-iba pa pangalan ng mga religion natin, it's the same thing. We believe that there's someone up there, a supreme being na nag-guide sa atin. Yun yung belief natin. Even kayo ay walang paniniwala sa Diyos. Diba? You still believe to do what is good and what is not. Diba? O, bakit kayo hinahayaan ng mga bangag? Bakit hinahayaan nyo sila? Na ito, maglalatag ng impeachment at ito minamadali nila kasi uunahan daw kayo eh. Kasi nakikita na kayo ay talagang pupunta sa lansangan at na gusto nilang unahan. Kahit walang grounds of impeachment, walang pinalabag sa batas si Inday Sara, sa halip si Marcos Jr. ang walang sawang nilapastangan ang saligang batas, ang Diyos ang karapatang pantao, lahat ng karapatan nyo ay kanyang nilapastangan. What's the point of educating young people in your congregation with this Bible studies eklabush kung hindi kayo kikibo sa mga nangyayari sa bansa nyo ngayon? Huwag na kayong magdasal. Huwag nyo nang linlangin ang mga bata kung hindi kayo aaksyon na kayong mga pinuno. Sige nga, ano tinuturo nyo sa amin? Sabi ko nga sa inyo, umattend po ako sa INC. Umattend ako sa lahat ng mga halos na born again Christian. Ha? Ay, meron akong friend, it's a boyfriend ng friend ko, okay? Nung college ako na, Muslim. At like ko sinasabi, they're good people, or kahit naman sino eh. Di ba, nakikinig ako ng mga mabubuting salita nila. Kasi pag mabuti, you have to absorb it. Pag judgment nyo, huwag mo i-absorb, ganun lang yun. Kaya ako, kahit sino nag-ano sa akin,
kahit as Jehovah's Witness, umattend ako dyan. Kahit sino ang nagbibigay sa akin ng mga word of God, as long as tama naman, I will listen. Sana you do your part. Kasi parte kayo ng lipunan. Kaya nga pinaparami nyo ang inyong mga miyembro kasi gusto nyo sila maging alagad ng Diyos, anak ng Diyos. Ano ba ang requirement para maging anak ka ng Diyos? Maging mabuting tao. Kapag ba nanghidnap yung pangingidnap ni Lisa at ni Marcos Jr., ni Teddy Boy Locsin, nakipagsabuatan, DFA, ISAP ng mga tiwali, yan ba ay gusto ng Diyos? Kahit sinong religious group, agree kayo sa akin na yun ay gawa ng Diablo. Then what are you doing? Tahimik? Tapos every Sunday, mga alta-alta, mag-Bible study kayo, mag-konyo-konyo, mga front nyo na kunyari, kayo ay mga son of God, eklabush. Pero puro lang kayo, chismisan, marites, nag-iimbitan kayo, pa-pray-pray pa kayo. You're not doing it for God. You're not doing it for your country, you are doing it for Satanas. Yan ang katotohanan. Lahat ng mga religious group, mga kababayan, pare-pareho kayo ng advocacy. What is your advocacy? Para suportahan ng mga bangag? Justisya, justice, peace, abundance para sa inyong mga miyembro. Magkaroon ng maayos na buhay, makapag-aral ang mga anak, maging maayos na isang bata na one day sila ay maging leader din. So you want your children to be bangag like Marcos Jr.? You want your children a kidnapper like Lisa Marcos? Sige nga, sumagot nga kayo. Gusto nyo ang inyong mga anak ngayon sa lahat ng mga nakikinig sa akin, kawatan katulad ni Tambaluslos, kawatan katulad ng mga nasa kongreso na hindi inisip ang bayan, kundi inisip lang ang paano lulukin ang pera ninyo? Kung pwede ko lang kayong paghilahin lahat sa mga bahay ninyo, isa-isa ay ginawa ko na. But again, it's your choice, mga kababayan. Sa inyong kongregasyon, sa inyong mga church simbahan, di ba meron na kayong mga leader eh? Sino ba tinitingala yung leader? Demonyo ba? Bakit kayo may mga leader? Tinitingala nyo siya na itong leader na ito ay mabuting tao at siya ay nagagabay sa inyo para sa kabutihan sa inyong mga anak, para sa maayos ang lipunan, dadadadadada. Diba? Dahil gusto nyo baguhin ang sistemang bulok, dadadadada. Now, what? Tahimik? Pero, I'm happy for itong religious group na ito na they will come out very soon. Kaya nga natataranta na itong mga bangag. Kasi ito'y malaking. Lahat naman kayo malaking malaking mga kongregasyon. You preserve yung tinuturo ninyo na paulit-ulit overrated na naririnig. You preserve your moral integrity, moral obligation sa taong bayan, sa inyong mga nasasakupan. Yan, di ba, ang tinuturo ninyo sa mga bata, sa inyong mga tagasunod. So what are you doing? Sinusuportahan nyo yung mayroong pulbos dito. Sinusuportahan nyo yung addictus benedictus, mga kababayan. But anyway, di ba? Kanina ganda-ganda ng alindo ko. I'm sorry mga palangga, pero I can't help it. Hindi ko pwedeng dayain yung nararamdaman ko. Sobra na yung ginagawa sa inyo. Kampong chicken, kahit 1 milyong USB at videos pagtakot ang mga Pilipino ay walang mangyayari. Tanggapin na lang ang korupsyon, droga at gera. Mali sana ako. Exactly. Ayun na si Cathy, oh. Ang testimonya niya napakatibay. Ano bang video inaantay ninyo? Si Chito Javier, thank you. Sana pala tawag na sa Porta Sinday, sumama tayo. Sumama kayo lahat. Well, they're not gonna win. They're not gonna win, mga palangga. I'm telling you, they're not gonna win. Niloloko kayo, di ba? Sabi ko sa inyo. Anong sabi ko sa inyo? Di ba binigyan ko sila ng 3 days? Oh, nasa nagibo? Gibo. Nasaan na yung mga sinasabi niyo, pananagutin niyo ako dahil AI yung video? Takot niyo lang. Nakita niyo? Ang buhay ay sindakan lang. Totoo yan. Pag nagpasinda ka, talo ka. Tignan mo ko, ang dami sumindak sa akin. Ginanito ko. Edi, natsugi na sila lahat. Di ba? Pag nagpasinda ka, mga kababayan, PH and Norway, thank you. Pag ituturo ko sa inyo, sa buhay ninyo, saan man kayo naroroon, sa mga opisina ninyo. Huwag kayo magpasindak. Di ba kinuwento ko na sa inyo nung bago pa lang ako dito sa Amerika? Hindi ako estudyante nun. Student na ba ako nun? Yeah, I think. So, nag-aral kasi ako dito nun eh. Di ba? I told you, from tourist visa, naging student visa ako. Siyempre, hindi pa na-press ka ng papel mo, di ba? Minsan nag-work kami, ang aming one-on-one, nung ako ay nagsisimula pa lang dito. May isang, huwag ko na sabihin ko anong lahi niya. In-intimidate ako. Nagre-review ako nun, nag-computer ako, bedside ako, sabi niya sa akin, hey, sabi ng Jotang Ginemes. Sabi niya ganun, kami ganun ako. Sabi ko, takinan to sabi ko ganun, don't hey me! I don't work for you! Don't hey me! Muntik na kayo magbubugan. Tapos sabi niya akala niya kasi, Pilipino, may accent. Kararating lang eh. Ganun ako. Sabi ko sa kanya, may pasyente namin mayaman. Nag-iingitan sila doon kasi may mga aircraft yung pasyente namin. Mga palangga. Tapos ako, syempre, jet lang ako. Nainggit siya sa alindog ko. Ganun ako. Nilapitan ko siya doon sa likod. Sabi ko, don't hey me. I don't work for you. Ano sabi niya sa akin? Di ba? Akala kasi niya, ganito lang ako, I'm sorry. Oh, I'm sorry because I'm just new here in America. Hindi ginanon ko siya. Ang ina mo, sabi ko, pukya. Joke ako dyan naman, jujug sa kata. Anyway, you know that story already. Mga kapila, paulit-ulit din. Kulalya ng asinday eh. Anyway, mga kababayan, I hope tumapang kayo. Huwag kayong magpa-sindak kung saan man kayo naroroon sa mga trabaho niyo. As long as nasa tama kayo. Pero pag mali kayo, you just say sorry.
Pag mali kayo, huwag kayong lumaban dahil wala kayong laban dyan. Pero pag tama kayo, ipagtanggol nyo, itaas nyo ang bandila ng Pilipinas. Pero huwag kayo mag-physical. Huwag kayong kumaya sa akin. Huwag kayong mag-physical. You know, try your, just be, yung patience ninyo talagang, I was young then, mapusok. Takot na sagot, ang mo ha. Tatamaan ka talaga. But anyway, mga palangga, I hope, lumabas kayo sa mga bahay ninyo, protect the people. Huwag niyong hayaan na babuyin kayo ng mga adiktos benediktos na ito. Tapusin nyo na